Lahat ng bagay ay merong katapusan. Pero minsan, mapapaisip ka na lang kung malulungkot ka o matatawa dahil sa mga taong namatay dahil lamang sa katangahan. Tunghayan ang 15 kataong namatay dahil sa kakulangan ng talino. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kami ay nag-a-upload ng 1 hanggang 2 video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa videong ito. 15, pagkamatay dahil sa balbas. Si Hans Steinleyer ay mayor sa isang bayan ng Braunau sa Austria noong 16th century. Kilala siya sa pagkakaroon ng 4.5 talampakan na balbas, kung saan ay lagi niyang nirorolyo at pinapasok ang dulo sa kanyang bulsa. Nang magkaroon ng sunog sa kanyang bayan noong September 1567, ay napagitnaan siya ng mga taong nagpapanik. Ang dulo ng kanyang balbas ay nahulog sa kanyang bulsa at natanggal ang pagkakarolyo nito habang pinapakalma niya ang mga taong patuloy pa rin na nagpapanik. Hindi na niya nairolyo muli ang kanyang balbas dahil sa nagmamadali din siyang makaalis, kung kaya hinawi na lang niya ito papalayo sa kanya. Iyon na pala ang kanyang pinakamaling ginawa sa araw na iyon, dahil naapakan niya ito habang siya ay pababa ng hagdan, kung saan tuluyan siyang nahulog kadahilan ng nabali ang kanyang lieg at kanyang ikinamatay. 14, dinurog ng cactus. Isang araw noong 1982, ang magkaibigang David Grandman at James Sococci ay naisipang pasyalan ang disyerto malapit sa lawa ng Pleasant, Arizona, na may daladalang shotgun. Habang naglalakad, naisipang barilin ni Grandman ang mahigit 10 talampakang taas na sauro cactus at tuluyan itong nabali. Agad naman niyang sinundan ng 2 putok ang 27 talampakang cactus na katabing ito. Subalit nabali ang malaki at mabigat nitong sanga at nahulugan nga nito si Grandman, kung saan nadurog siya ng matinik at mahabang sanga ng cactus. 13, nakakamatay na test run. Taong 1911, isang mananahi na nagngangalang Franz Reichelt ang naisipang gumawa ng isang improvised parachute, kung saan ginamitan niya ng makakapal na alambre, rubber lining at canopy. Ilang beses na rin siya nabalian ng paa habang tinitesting ang kanyang imbensyon, at sinisi pa nito ang kapalpakan ng parachute sa masyado daw mababang linulundagan bago ito tumalon. Pagkaraan ng 1 taon, naaprubahan ng kapulisan ang kanyang pakiusap na mag-testing sa Eiffel Tower gamit ang kanyang naimbentong parachute. Subalit ang buong akalain ng kapulisan at ng mga nanonood ay gagamit siya ng manika o test dummy. Huli na ang lahat nang ma-realize nilang si Franz pala ang magsusuot ng parachute at tatalon sa Eiffel Tower. Sinubukan pa siyang pigilan ng ilang mga kaibigan, subalit masyado siyang kumbinsido na gagana ang naimbento niyang parachute, at siya nga ay tumalon at bumulusok pababa mula sa 187 talampakan na kanyang ikinamatay. 12, nang dahil sa shopping cart. Isang araw noong 2008, ang 18 taong gulang na si Cameron Beverly ay naisipang ilagay ang shopping cart sa harap ng sasakyan habang tulak-tulak siya nito. Subalit nang madaanan ng sasakyan ang isang humps, ay nilipad siya ng mahigit 27 talampakan bago bumagsak na unang ulo sa matigas na semento na sanhi ng kanyang pagkamatay. 11, matigas ang ulo. Taong 2011, si Philip Contus, 55 taong gulang, ay isa sa mahigit 500 bikers na sumali sa protesta laban sa mandatory na pagsuot ng helmet. Pinaglalaban ng grupo na hindi nila kailangan ang helmet dahil hindi naman talaga ito nakatutulong sa kanila. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang demonstrasyon ay biglang gumewang ang kanyang 1983 Harley Davidson na motor at tumilapon siya na kadahilan ng mauntog ang ulo sa gilid na bahagi ng sementadong kalsada. Siya ay idineklarang patay sa ospital. Ayon pa sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay walang kaduda-duda na buhay pa sana siya kung meron siyang suot-suot na helmet nung siya ay maaksidente. Sa kabila ng pangyayari,
Patuloy pa rin ang laban ng mga kasamahan niya na huwag silang piliting magsuot ng helmet. Ika-10, palit driver. Isang gabi, taong 2010, sa kahabaan ng madilim na Kentucky Highway, si Kilita Hicks, 21 taong gulang, ay minamaneho ang kanyang 1986 T-Top Chevrolet Monte Carlo, kasama ang kanyang kaibigan na si Thomas May, 30 taong gulang. Sinubukan umano ni Hicks na makipagpalitan ng upuan kay May sa pamamagitan ng pag-akyat sa taas ng T-Top habang umaandar ang sasakyan. Subalit, naapakan niya ang manibela ng sasakyan at pumihit ito pakaliwa at sinubukan naman itong kontrolin ni May, pero tumila po naman si Hicks at tumama ang ulo sa railing ng highway na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ika-9, yabangan sa inuman. Taong 1995, isang grupo ng mga binata ang naisipang subukan kung sino ang pinakamatapang at marahil sino ang pinakamatalino na rin sa kanila habang sila ay lasing na nag-iinuman. Ang isa sa kanila ay pinutol ang kanyang paa gamit ang chainsaw. Pero syempre, hindi nagpatalo ang isa pa sa kanila at walang ano-anong kinuha ang chainsaw mula sa kanyang kaibigan at winasiwas ito sa kanyang sariling lieg na kadahilanang maputol ang kanyang ulo. Ika-8, kulang sa pansin. Taong 2018, ang 21 taong gulang na binata ay naisipang magpapansin sa mga taong kasama niyang nag-iinuman sa isang barko, kung kaya't siya ay nag-push up ng patiwarik sa railing ng barko. Sinita naman siya at pinatigil ng crew ng barko kung saan siya ay hindi nakinig. Ilang sandali pa ay nahulog siya sa dagat. Ilang beses siyang sinubukang iligtas pero tuluyan na siyang nalunod at namatay. Ika-7, safety procedure. Isang abogado sa Toronto na nagngangalang Gary Hoy ay sobrang humahanga sa tibay ng salaming dingding ng kanyang opisina sa 24th floor ng isang gusali. Sa sobrang pagmangha niya dito ay lakas loob pa niyang pinapakita sa mga tao kung gaano ito katibay sa pamamagitan ng pagtakbo at pagbangga niya sa salamin na dingding na ito. Kaya noong taong 1993 ay sinubukan niyang pasikatan ang mga estudyanteng mag-OOJT sa kanyang opisina sa pagtakbo at pagbangga sa salamin na dingding. At katulad ng dati, hindi man lang ito napano. Kaya sinubukan niya muli ito, ngunit natanggal ang salamin at bumulusok siya sa baba na kanyang ikinamatay. Masyado naman na nagluksa ang mga katrabaho niya dahil siya daw ang pinakamatalino sa kanila. Ika-6, hilik. Taong 1996, si Mark Grayson ay masyadong desperado sa kanyang problema sa paghihilik. Kaya ang girlfriend niya ay hindi lagi makatulog. Ngunit yung doktor niya ay pinayuhan siyang hindi na magagamot ang kanyang sakit. Pero ang dalawa ay hindi pa rin sumuko at sinubukan ang ibang paraan. Pagkatapos uminom ng sleeping pills at alak ng gabing iyon, ay sinubukan niyang makatulog ng mahimbing. Pero nilagyan niya ng harang ang kanyang ilong para hindi ito maging maingay. Pero kinaumagahan, natagpuan na siyang walang buhay ng kanyang kinakasama. Ika-5, aksidenteng pagpapatunay ng aksidente. Sa Ohio courtroom noong July 1871, ang abogadong si Clement Vallandigham ay pinatunayan na inosente ang kanyang kliyenteng si Thomas McGehan sa pagpatay kay Tom Myers sa isang bar sa gitna ng away. Sinabi ni Vallandigham na namatay ang biktima dahil aksidente niya itong naiputok sa sarili niya. Para patunayan, ginamit niya ang kanyang baril na walang bala para ipakita sa jury kung paano ito nangyari. Pero ng gabing yon, naitabi niya ang baril na may bala sa baril na walang bala. Kinaumagahan, maling baril ang kanyang nadala sa korte at naiputok niya ang baril sa sarili niya na sanhi ng kanyang kinamatay. Dahil sa kanyang demonstrasyon, napatunayang inosente ang kanyang kliyente at pinalaya. Ika-4, road sign. Noong March 2018, si Anthony Gonzalez ay nagmamaneho papunta sa bahay ng kanyang ama para tulungang palahin ang mga snow sa kanilang driveway. Sa kanyang daan ay may nakita siyang nakaharang na mga cone dahil merong kuryenteng naputol sa kalsada. Pero pilit pa rin siyang dumiretso kahit na isa siyang elektrisyan at alam kung gaano kadelikado ang kuryente.
Nakita na lang siyang patay sa loob ng nasusunog at nakukuryenteng kotse. Ikatatlo, katapusan sa tuktok. Ang 26 na taong gulang na si Wo Yongning ay isang daredevil. Kilala siya sa kanyang live streaming na umaakyat sa matataas na gusali na walang dalang safety harness. Natapos ang kanyang kasikatan nang mahulog siya sa 62 palapag na gusali nang mawalan siya ng lakas habang nakasabit gamit lang ang mga kamay. Natagpuan na lang siya kinaumagahan kasama ang kanyang kamera na siyang tanging saksi sa kanyang kamatayan. Ikadalawa, dinaganan ng sasakyan. Kapag nag-aayos sa ilalim ng sasakyan, siguraduhin munang matibay ang pinapatungan ng inyong inaayos na sasakyan dahil sa oras na bumigay ito, kayo din ang kawawa. Ito nga ang nangyari kay Saronas Masyonis ng Lithuania. Habang inaayos niya ang kanyang sasakyan, bumigay ang kahoy na nakapatong sa gulong na ginawa niyang bracket. Sa sobrang bigat ng sasakyan, ay dinurog nito ang kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ikauna, ganti ng elevator. Isang Koreanong wheelchair-bound na kilala lamang sa tawag na Mr. Lee, 40 taong gulang, ay galit na galit nang hindi siya makaabot na makapasok sa elevator sa isang mall. Imbis na magantay, ay paulit-ulit niyang binangga ang pintuan ng nakasaradong elevator gamit ang kanyang wheelchair. Dahil sa sobrang lakas ay bumigay ang pinto at diretso siyang nahulog sa 19 na talampakang kamatayan. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako rin ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!